Paano kung ang simpleng flight pauwi ay biglang maging isang laban para mabuhay? Isang eroplano ang lumilipad sa taas na 30,000 feet malayo sa lupa, malayo sa tulong, at walang lugar para sa pagtakas. Tahimik ang lahat, hanggang sa isang hijacker ang biglang kumuha ng control sa flight. Sa loob ng eroplano, daang buhay ang nasa panganib. Walang pulis na maaaring sumakay para tumulong. Walang lugar na maaaring takbuhan. At bawat segundo ay maaaring maging huling sandali ng isang pasahero. Pero hindi alam ng hijacker na may isang taong sakay ng eroplano na hindi basta-basta susuko. Si Gu Chaoyang, isang bihasang air marshal, ay kailangang harapin ang panganib ng mag-isa. Hindi para maging bayani, kundi dahil kapag bumagsak ang kanyang loob, maaring bumagsak kasama niya ang buong eroplano. At habang libu-libong metro ang layo nila sa lupa, magsisimula ang isang brutal na laban kung saan ang bawat suntok, bawat desisyon, at bawat segundo ay maaaring magtakda kung sino ang makakauwi ng buhay. Ito ang Wings of Dread. Nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong biyahe pauwi ng China. Sa unang tingin, parang normal lamang ang flight. Tahimik ang mga pasahero, abala ang ilan sa kanilang mga ginagawa. Habang ang mga flight attendant ay maayos, na inaasikaso ang bawat pangangailangan ng mga taong sakay ng eroplano. Pero sa likod ng katahimikang iyon, may isang taong hindi tulad ng ibang pasahero. Si Gu Chaoyang, isang bihasang air marshal at air police officer, ay sakay rin ng eroplano. Sanay siya sa panganib, pero sa trabahong ito hindi sapat ang tapang. Kailangan niyang maging mapagmatsyag sa bawat kilos, bawat salita at bawat kakaibang pangyayari. Dahil kapag nasa himpapawid ka na, wala kang simpleng paraan para makatakas sa panganib. At sa pagkakataong ito, isang buong eroplano ang magiging kulungan. Habang nagpapatuloy ang flight patungong China, unti-unting may napapansin si Gu Chaoyang nakakaiba. Sa simula, tila maliliit lamang na senyales ang mga ito. Isang kahina-hinalang kilos, isang taong hindi pangkaraniwang kumikilos, isang tensyong unti-unting lumalaki sa loob ng cabin, hanggang sa tuluyang mangyari ang kinatatakutan niya. Biglang nagbago ang buong atmosphere ng eroplano. Ang mga pasaherong kanina ay tahimik na nag-uusap ay napuno ng takot. Ang ilan ay napasigaw, habang ang iba naman ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa isang iglap, ang ordinaryong flight ay naging isang laban para sa buhay at kamatayan. Ang pinakamalaking problema, nasa himpapawid sila. Walang highway na maaaring ihinto. Walang gusaling maaaring takasan. Walang tulong na maaaring dumating agad. Sa taas na humigit kumulang 30,000 feet, ang bawat maling desisyon ay maaaring humantong sa pagkamatay ng lahat. Pero habang ang karamihan ay natatakot at hindi alam ang gagawin, nanatiling kalmado si Gu Chaoyang. Alam niyang hindi niya pwedeng hayaang kontrolin ng hijacker ang buong eroplano. Bilang isang air marshal, may tungkulin siyang protektahan ang mga inosenteng pasahero at ang crew. At kahit alam niyang maaaring hindi na siya makauwi ng buhay, handa siyang harapin ang panganib. Unti-unti niyang sinusuri ang sitwasyon. Hindi siya maaaring basta sumugod. Isang maling galaw lamang at maaaring may mapahamak na pasahero. Kailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Samantala, lalong nagiging tense ang loob ng eroplano. Ang bawat segundo ay parang isang oras para sa mga pasahero. May mga taong nanginginig sa takot. May mga tahimik na nagdarasal. At may ilan namang hindi pa rin lubos na nauunawaan kung gaano kalaki ang panganib na kanilang kinakaharap. Pero para kay Gu Chaoyang, malinaw ang kanyang misyon. Hindi mahalaga kung sino ang kalaban. Ang mahalaga ay mailigtas ang mga taong nasa kanyang likuran. Dahil sa sitwasyong ito, hindi lamang sariling buhay niya ang nakasalalay. Kapag nabigo siya, maaring isang buong eroplano ang bumagsak sa kapahamakan. Kaya nagsimula ang isang matinding laro ng isip sa loob ng aircraft. Habang sinusubukan ng hijacker na panatilihin ang kontrol, sinusubukan naman ni Gu Chaoyang na makahanap ng pagkakataon upang lumaban. Hindi siya maaaring gumamit agad ng dahas. Kailangan niyang gamitin ang kanyang training, instincts at karanasan bilang isang air police officer. Sa isang lugar kung saan napakaliit ng espasyo, bawat galaw ay mahalaga. Isang maling hakbang, isang maling timing, isang maling desisyon, maaaring matapos ang lahat. Habang tumitindi ang tensyon, dumating ang sandali kung saan wala ng ibang pagpipilian si Gu Chaoyang. Kailangan na niyang kumilos. At dito nagsimula ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang misyon. Sa loob ng isang lumilipad na eroplano, ilang metro lamang ang pagitan niya at ng panganib. Wala siyang puwang para umatras. Wala rin kasiguruhan na mananalo siya. Pero pinili niyang lumaban. Nagsimula ang isang brutal at desperadong komprontasyon sa loob ng eroplano.
Bawat suntok at bawat kilos ay maaaring magbago ng kapalaran ng lahat ng pasahero. Habang nakikipaglaban si Gu Chaoyang, hindi niya lamang iniisip ang sarili niyang kaligtasan. Iniisip niya ang mga ordinaryong taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Mga taong may kanya-kanyang pamilya, mga taong may hinihintay na mahal sa buhay, mga taong umaasang makakarating ng ligtas sa kanilang destinasyon. At yun ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Kahit nasasaktan, kahit pagod, kahit alam niyang maaaring siya mismo ang maging unang biktima, hindi siya sumusuko. Dahil para kay Gu Chaoyang, ang pagiging isang air marshal ay hindi lamang trabaho. Isa itong panunumpa. Kapag nasa panganib ang mga taong ipinangako niyang protektahan, kailangan niyang tumayo at lumaban. Habang nagpapatuloy ang laban, lalong nagiging desperado ang sitwasyon. Ang buong eroplano ay nasa bingit ng kapahamakan. Sa libu-libong metro mula sa lupa, isang simpleng pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng trahedyang hindi na maibabalik. At habang papalapit ang flight sa destinasyon, lalong umiikli ang oras ni Gu Chaoyang. Kailangan niyang tapusin ang hijacking bago maging huli ang lahat. Dito natin makikita kung gaano kahalaga ang kanyang training. Hindi lamang lakas ang ginagamit niya. Ginagamit niya ang kanyang disiplina, mabilis na pag-iisip, tapang at higit sa lahat, ang kanyang matinding sense of duty. Sa bawat pagkakataong tila wala na siyang laban, bumabangon siya. Sa bawat sandaling tila mas malakas ang kalaban, hinahanap niya ang paraan upang makabawi. Dahil minsan, hindi ang pinakamalakas ang nananalo. Ang tunay na panalo ay nasa taong ayaw, sumuko kahit wala ng kasiguruhan, na may bukas pa. At habang ang buong eroplano ay nakikipaglaban para manatiling ligtas, isang bagay ang malinaw. Hindi na ito simpleng flight pa uwi ng China. Isa na itong laban para sa buhay ng bawat taong sakay ng eroplano. Sa taas ng 10,000 metro, walang lugar para sa takot. At sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang piniling harapin ang panganib ng harapan. Si Gu Chaoyang, isang air marshal, isang opisyal. At sa gabing iyon, siya ang huling harang sa pagitan ng mga inosenteng pasahero at ng isang trahedyang maaaring kumitil sa kanilang lahat. Sa huli, ipinakita ng kanyang laban na ang tunay na kabayanihan ay hindi nangangahulog ang hindi ka natatakot. Ang tunay na kabayanihan ay ang pagpili mong kumilos kahit takot ka. Dahil kapag nasa panganib ang buhay ng iba, may mga taong handang isakripisyo ang kanilang sariling kaligtasan para lamang matiyak na makakauwi ng buhay ang iba. At iyon ang naging laban ni Gu Chaoyang. Isang laban na nagsimula sa isang ordinaryong flight, pero nauwi sa isang nakamamatay na komprontasyon sa himpapawid. Sa taas na 30,000 feet, isang tao ang tumayo, at ang buong eroplano ay nakasalalay sa kanyang tapang. Sa pelikulang Wings of Dread, ipinakita sa atin na ang tunay na tapang ay hindi nangangahulugang wala kang kinatatakutan. Ang tunay na tapang ay ang kakayahan mong harapin ang takot kahit alam mong maaari kang masaktan, matalo o mawalan ng sarili mong buhay. Si Gu Chaoyang ay hindi lumaban dahil gusto niyang maging bayani. Lumaban siya dahil alam niyang may mga taong umaasa sa kanya sa isang sitwasyon kung saan maaari niyang piliing protektahan ang sarili niya at manahimik. Pinili niyang ilagay sa panganib ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng ibang tao. At dito natin makikita ang tunay na kahulugan ng tungkulin at pananagutan. Sa totoong buhay, hindi naman tayo laging haharap sa hijacking o sa ganitong klaseng panganib. Pero araw-araw may sarili tayong mga laban. May mga problema tayong minsan ay gusto na nating takasan. May mga pagkakataong pakiramdam natin ay wala ng solusyon at mas madaling sumuko kaysa magpatuloy. Pero ipinapaalala ng pelikula na hindi natin kailangang maging pinakamalakas para harapin ang problema. Minsan, ang kailangan lang natin ay tapang para gumawa ng isang hakbang kahit hindi natin alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ipinakita rin ng pelikula na ang isang tao ay maaaring maging sandalan ng marami nang hindi niya namamalayan. Ang simpleng pagiging responsable, maaasahan, at handang tumulong ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buhay ng ibang tao. Dahil hindi natin alam kung sino ang nangangailangan ng tulong natin, maaaring isang simpleng salita ang kailangan ng isang taong malapit ng sumuko. Maring isang maliit na kabutihan ang maging dahilan para muling magkaroon ng pag-asa ang isang tao. At maaaring ang isang desisyon nating tama kahit mahirap ay makapagligtas sa isang taong hindi natin kilala. At higit sa lahat, ipinapaalala ng Wings of Dread na ang buhay ay puno ng mga sitwasyong hindi natin kontrolado. Hindi natin mapipigilan ang lahat ng problema. Hindi natin malalaman kung kailan darating ang pagsubok.
Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo tutugon dito. Kapag dumating ang panahon na parang wala nang paraan para makaalis sa problema, huwag agad isipin na tapos na ang lahat. Huminga, mag-isip at humanap ng paraan. Dahil minsan ang pinakamahalagang laban sa buhay ay hindi laban sa ibang tao. Ito ay laban sa takot, pagdududa at kagustuhang sumuko. At tulad ni Gu Chaoyang, maaari tayong matakot, maragod, at maaari tayong masaktan pero hindi ibig sabihin noon na kailangan na nating sumuko. Dahil ang tunay na bayani ay hindi taong walang takot. Ang tunay na bayani ay taong pinipiling gumawa ng tama kahit nanginginig na siya sa takot. At sa huli maaaring hindi natin kayang iligtas ang buong mundo. Pero kung kaya nating maging matatag para sa kahit isang tao, kung kaya nating tumulong kahit maliit na bagay lamang, at kung kaya nating piliing gawin ang tama sa oras na pinakamahirap itong gawin, malaki na ang naging halaga ng ating buhay.